Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita sa ika-83 taong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Dito ay binigyang pugay ng Pangulo ang mga war veteran. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Kapayapaan. Diyan sumentro ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng ika-83 taong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Giit ng Pangulo, hindi digmaan ang sagot para maresolba ang anumang kaguluhan. Dapat daw ay natuto na tayo sa ikalawang digmaang pandaigdig. We celebrate the lessons that have been learned through this very terrible hardship and very terrible experience. The lessons that we learn are that the solution to war is not more war, and that the solution to war is only peace. An honorable peace that is arrived at by the different parties involved in having a hand and a voice in achieving that peace. Binigyang diin ng Pangulo na maaabot ang kapayapaan kung magkakaisa ang mga bansa. Peace cannot be attained by one person, by one country alone. And that we have to bring together all the parties that are involved. These are the lessons that we hope to have learned. Bagay na sinigundahan naman ng mga makapangyarihang bansa gaya ng Japan at Estados Unidos. Ayon kay Japanese Ambassador Endo Kazuya, sa kabila ng masalimuot na kasaysayan, mas tumatag pa ang ugnayan ng Japan at Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan. The bond between Japan and the Philippines has reached an unprecedented level of friendship and cooperation under the leadership of President Marcos. This is clearly demonstrated in our shared efforts to enhance security and law enforcement capabilities. These include the transfer of air surveillance radar systems to the Philippine Air Force and the provision of multi-role response vessels to the Philippine Coast Guard. Notably, the Philippines is the only country that received Japan's official security assistance for 2 consecutive years. Habang ang US, binigyang diin ang mas matibay na bilateral relations nito sa bansa. Following the war, our nations worked to rebuild together. The shared experience of the United States and the Philippines during and after the war forged unbreakable bonds between our two peoples. These bonds are now the foundations of the ironclad U.S.-Philippine alliance. Hindi naman nakaligtaan ng Pangulo na kilalanin ang ambag ng mga veterano na lumaban noong World War II. Sila ang dahilan sa tinatamasang kapayapaan at kalayaan ng kasalukuyang panahon. Kaya dapat lang na huwag ibaon ang kanilang kabayanihan. We celebrate today the heroism of all those who fought here in Bataan. And we celebrate the peace that was hard-earned by the blood and the sacrifice of all our servicemen. Wala nang hihigit pa sa sakripisyong ipinamalas ng mga bayaning ginugunita natin ngayon. Inialay nila ang sariling buhay para sa kapayapaan at kalayaan ng bayan. Ito ay pinapasalamatan namin bilang isang post-veteran. Ito ay nare-recognize yung aming mga nagawa nung kami pa ay nasa serbisyo pa. Bukod sa mga veterano, kinilala rin ng Pangulo ang mga sibilyan na magigiting na humaharap sa hamon araw-araw. Ipinagdiriwang ang Araw ng Kagitingan tuwing ika-9 ng Abril. Ito ang anibersaryo ng pagbagsak ng Bataan noong panahon ng Philippine Defense Campaign mula 1941 hanggang 1942. Dito lumaban ng buong tapang ang mga Pilipino at Amerikano laban sa mga puwersa ng Japanese Imperial Army. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.